kung anong gusto, kundi pabayaan mong Ama ang maghari. Sapagkat, ano mang bang magandang sabihin mo kapag ayaw ng tao sa iyo, hindi ka gugustuhin tao. Hindi ka tatanggapin. Hindi ka mamahalin kung wala siyang damdamin sa iyo. Dahil tao siya. Dahil taong-taong damdamin siya. Subalit, kung totoo ka sa Ama, hindi mo kailangan simpatsya ng kapwa mo'y kuhanin, kundi pabayaan mo ang Ama ang siyang magpadama sa damdamin ng sa iyo ay ibibigay niya. Kaya naman, kahit saan ka magtungo, hindi mo kailangang sabihin, "Uy, kilala mo ba ako?" At di na kailangang ipagmagaling, "Ako si Apo Kunching." At di na kailangan sabihin, "Ginawa ko sa iyo ganyan, tapos ganyan ang ganti mo." Hindi kailangan ng Amang marinig ang ganito. Ang gusto ng Ama, niyurakan ka ba? Amen. Siniraan ka ba? Amen. Kinutsa ka ba? Amen. Dinurhan ka ba? Ibang usapan na yan. Hindi Kristo ang dinurhan mo, sapagkat kapwa mo tao. Maliwanag ang tinura ng Kristo, walang makakatulad ako. Kaya't huwag mong dudurhan ang kapwa mo tao. Subalit, kung masaya ka doon, ibibigay ka rin sa Ama. Siya nang gumanti sa laway na hinimod ng kapwa mo, at pinabaho mo ang balat niya. Ibabalik niya sa iyo yun ng higit pa. Sapagkat alam at kilala ng Ama kung anong ginawa mo at kung ano ang gagawin mo pa. Kita ng Ama kung sinong totoo sa inyo at mga anak niya. Sapagkat ang nasa katotohanan ay hindi dudurhan ng kapwa-tao. Hindi yuyurakan ng kapwa-tao. Hindi sasaktan ang damdamin ng kapwa-tao. At lalong hindi sisiraan ng kapwa-tao. Kaya't, ano ang tawag sa mga gayong uri ng tao? Matatanggap ba ito? Hindi. Sapagkat hindi nga kayang tanggapin ng tao masaktan ang damdamin niya nang dahil palagay ay mabuti. Ngunit ang hindi nagpapalagay na mabuti siya at sumusunod lamang siya sa Ama, ipinababahala niya ang lahat sa kanya at patag siya kahit saan pa. Sapagkat alam niya may takda ang lahat sa balat ng lupa. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mga minamahal, walang taong makatutupad nito, makatutupad niyon na mga tinuran ko. Maliban ang Espiritong inugnay sa inyo, kaya nga't yaon ang patotoo na mapapakita ng Ama at mapapatotohanan niya. Espiritu kayo ng masama o mabuti sa inyong gawa at pananalita. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Magpalagay man sa iyong kapwa mo ng kung ano-anong gustong ipalagay, kung napapalagay naman ang kalooban mo, patag ka pa rin humihinga. Subalit wala man silang ipalagay at totoo ka namang may sala, darating ang takda, gigiyagasin at magigiyagis ang damdamin. Sapagkat hindi kapwa ang dinaya, kundi mismo ang sarili. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam,
Nekarameneyahanam, Nekarameneyahanam. Mahal na Ama, tuwiran ang tinuran mo, tapat ang wika mo, niloob mong marinig ng tao. Ang may pangunawang ang totoong sinilid mo'y ito, nawawaan binigkas ko sa katauhan ng lampang babae sa katulad nilang tao. Sapagkat maliwanag nga ang binigkas at tinuran mo, walang tatalim at susunod na tao, maliban gamitin ang pagkatao at espiritu mo ang tupdin at sundin. Hatchakaramalaya, Nekarameneyahana, Nekarameneyahana, Nekarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kapag dumulog ang mga lingkod, Apo, idulog niyo po kami, yung amin pong ganito ay hindi kumikita, hindi ko lang masabi. Nakatawa ako. Pero ang anak ko rin hindi kumikita. Nalulugis niya. Pero, kung magtatanong ka, bakit? Kasalanan pa ba ang magpakaganito? Ano na lang ang sasabihin mo? Manalig ka. Makababawi ka rin. Sapagkat kapag dinaing ko yung sarili ko, naggantihan na lang kami ng daing. Kaya, pagkatapos niyan dumaing, Panginoon, narinig mo ang aming pinag-usapan. Bahala ka na sa amin. Buhay ba ang Ama? Pagkapa kayo nagdaingan, pares kayong tao niyan. Pagkapa kayo nagkwentuhan, taong-tao kwentuhan, wala sa espiritu kayo niyan. Kaya, halina, halina, halina tao, gawin ninyong Ama ay kilalanin. Tanggapin siya ng buong galak sa buhay, nang ipadama niya ang totoo. Nadamdamin niya sa puso nyo ay manguna. Maghari siyang totoo, ligaya ay kamtin ninyo. Pakiwari nyo'y api kayo. Bakit tao? Ito isip nyo. Hindi ba't ang Ama ay kapanalig nyo? Kakampi ng buhay nyo. Kaya't ang nasa tuwirang Ama ang siyang kinamtan. Siya ang tunay na magbibigay aliw kanino man. Kaya't puso'y nasisiyahan, lumuha man, matasang iglap. Pagkatapos na kanyang pinahid, nakangiti na at nagagalak. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, Ama'y sa inyo ay buhay. Huwag na kayong magsipagtaka, kung di pagdakay na liwanagan na, pagkat ang Ama ay di pa ninyo lubos tinatanggap sa mga puso nyo. Kapag siyang nakatahan, isipan mo'y mayroong tanglaw. Kapag siya ang tinanggap, maliwanag kaisipan. Walang nalilitot, di ka magugulo, hindi ka magiging salusado. Pagkatao ka sa may totoo, pangarap mo'y maging kapiling mo siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Galing.
May echo doon ah. Alam niyo po, minsan ay minithi kong tularan ng ganito eh. Nasa pagkatawa ko eh, aawit ako, sabi ko, ba't walang sumunod? Ba't wala na ako maisunod? Ama, patawad kung minsan ay dahil sa salita ng tao eh, nais kong subukan na, ako nga lang ba'y nagsabi nun? O sa akin nga ba tinig yon? Ngunit, minsan ay tumungo sa mga alagad, nag-awitan, kumanta na kumanta, pinatotohanan ng Diyos na hindi ko tinig yun. Sapagkat, hindi ko maabot eh. Yaw ng patotoo. Wala ka bang kakayahan? Bibigyan ka ng kakayahan. Wala ka bang tinig? Bibigyan ka ng tinig. Wala ka bang karunungan? Bibigyan ng karunungan. Kaya lang, huwag katusuhan ng karunungan. Kundi, kababaang loob, pakikipagtotohanan, at paging marapat mong gawin, maging tapat kanino man. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang sabi nga, kapag alam mong totoo ang ginagawa mo ay, sabihin man ni Pedro at ni Juan eh, huy, nagalit sa'yo si ano. Ah, ganun ba? Eh ano? Sabihin man ni Juana, huy, hindi daw totoo sinabi mo. Ah, ganun ba? Eh ano? Titingnan ko kung di siya matuwa sa'yo. Sa galit. Bakit? Para mo siyang kinutya. Tinuya. Eh, ba't po? Eh, kasi kahit ano sabihin mo, eh, ano ba? Eh, ano ba? Eh, ano sasagot mo? Ano sasagot mo nga? Pag bilang nasa espiritu ka, tuturuan ka na yung sasagot mo. Pag nasa pagkatao ka, dire-diretso pagkatao mo. Yun ang nangyayaring para kang manok. Potak ng putak, potak ng putak, putak ng putak. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? O yan ang gawin mo anak. Bababalagnat mo. Ikaw naman, tisigla ang dugo mo. Buhay ba nga ma? Minsan, gusto ko pong magsumigaw ng iyak eh. Sa kagustuhang magsigalig kayong lahat eh. Paninikluhod namin kayo. Eh, pag naman nasyahan na kayo eh, nawawala kayo, magagalit naman kayo pag sinita kayo. Ay, di wag manita. Eh, pag bumalik naman, iiyak-iyak kayo. Anong gagawin? Ano po? Ay, kahirap talaga, no? Pero alam niyo po ba, pag dinibdib kayo, luka-luka, labas ko. Eh, baka totoo nang maging luka-luka ko. Pero dahil hindi dapat, bayaan mo nang maluka ang gustong maluka. Ngunit ako, maging baliw na lamang ako sa ganitong gawain ko, wag lang sa kalukahan ng totoong pagkatao. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal. Kasakit naman eka. Ano po ang masakit doon? Nasaktan po ba damdamin nyo doon? Kapag nasasaktan ka sa totoo, huwad ka. Ngunit kapag sa totoo tuwang-tuwa ka, ang Diyos naghahari sa'yo. Buhay ba nga ma? Kaya, paano kayang maghari si Beelzebul? Pakinggan po ninyo mula kay Marcos. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lang lamang makuhang kumain si Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan ang bait. Nako! Kaya kapag naglilingkod ka, kung totoo ka, huwag ka na magtaka kung sinasabihan kang
sirang bait, nasira ng bait. Eh kung yung totoong nagpakababa, nagpakatotoo, tapat ang ginawa, na pagsabihang nasisiraan ng bait, ikaw pa kayang tao lamang na hindi ka matuwid. Buhay ba nga ma? Kaya, ang mga tao na gumagawa ng mabuti, may gumugusto, may umaayaw. Yung mga hindi makaunawa na dati nilang mga kasama, umaayaw sa kanila. At yung mga hindi nila dating kasama na nakakadama sa kanila, gumugusto, tumatanggap sa kanila. Kaya natutupad at nagaganap ang salita ng Ama, kung ika'y iniwanan, ako na may maibibigay. Kaya malungkot ka pa rin ba? Hindi. Dahil hindi kawalan sa'yo ang mga umaayaw. Ngunit karagdagan ng paglilingkod mong matapat na dapat kang magalak doon sa mga sa iyo'y tumanggap. At pag-isahin ninyo, paging dapatin nyo ang pag-iisang yaon ay paging dapating pang patuloy na maging matuwid at tapat kayo sa isa't isa. Kaya't ang Kristo'y hindi tinanggap lahat ng mga nasa paligid. Hindi tinanggap ng lahat ng kamag-anak. Bakit? Yaon ang patotoo. Kapag nagpapakatotoo ka, may tatanggap sa iyo at may hindi tatanggap. Mamili ka ngayon. Kahit masama ka, may tatanggap at mayroong di tatanggap. Saan ka lalagay? Doon ka na sa totoo. Sapagkat sa pakikipagtotoo mo at sa pagiging tapat mo, ang Ama naman ang siyang sa iyo ay gaganti. Hindi ang kung sino kapag ikaw ay nawalay. At ang Ama rin ang magpaparusa kung mali ka. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang paglilingkod ay dalawa ang kakamtin. Tagumpay at kabiguan, galak at kalungkutan, pagpupunyagi at kahinaan ng loob. Subalit, kapag tuwirang ang tinanggap mo yaong sa iyo ay naglagak at nagpahiram ng buhay, gagawin kanyang sa kanya'y makasunod. Buhay ba ang Ama? Tulad ng Kristo, wala mang makatupad kahambing sa ginampanan at tinupid niyang ganap ang tao. Ngunit di tinanggap, ikaw na anak ng abang kaakibat ngayon, huwag kang malumbay, huwag kang mabahala, huwag kang matakot, huwag kang manghinawa. Patuloy mong tupdin ang sa Ama'y dapat. Ipakikita ng Ama, tapat siyang mangusap, totoo siyang maglagak, ganap siya sa lahat, kapangyarihan niya ay di matutularan. At siya ng pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, Nekkarameneyahanam, Nekkarameneyahanam. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. Tama't tumpak. Kakampi mo ito, ba't palalayasin? Kasama mo ito, ba't paiiwan ka? Sa makatwid,
kung hindi kayo magkatulad, kailangan nga palayasin ang isa sa inyo na hindi matuwid. Subalit kung matutuwid kayong kapwa at matuwid ang gawa nyo, isa man sa inyo'y walang itatakwil. Sapagkat yaw ng matuwid, ang nais ng Ama, likumin ang Kanya, tipunin ang isa na kaloob at damdamin niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pangunawa'y nakaunawa, ang may pandamay makadama, ang natututo't natutunan niya ang katotohanan. Ito ang magiging daan ng kalayaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Naunawaan niyo po ba? O hindi? May tayo ng pangunawa. Ako rin di ko naunawaan. Bilang tao. Sa ngayon, dahil di ko pa po naririnig. Subalit, pag narinig ko na ito, hihingin ko ang pangunawa sa Ama. Naway ipadama niya sa akin ang buong galak at katapatan at maliwanag na pangunawa upang mawawaan ko Kanyang tinuran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Buhay po ba ang Diyos? Sa palengke, kahit pare-parehas na isda ang paninda nila, halimbawa, sa kabila ang presyo ay 400 na mamahalan ka pa. Lilipat ka sa iba. Katulad din, mas malaki pa yung nakita mo na 400 lang. Saan ang pagsusuri para anong malaking pagkakaiba nila kung paresan laki? Sa sariwa. Baka ito ay malapit ng mabilasa. Tama po ba? Kaya kung marunong ka nang mamili ng isda, mayroon kang tinitingnan. Alam mo kung alin at saan mo titingnan para sariwa. Tama po ba? Ayoko pong ituro. Ang Diyos na magturo sa inyo. Sapagkat ito'y, kung hindi maunawaan, naninira ka. Hindi naman po ito komersyal. Kaya hindi ko ituturo sa inyo. Bahala na kayong manghingi ng karunungan sa Ama. Ano ibig kong ituran? Ang tao? Nalaman niya yung ganun, na ituro rin ng kapwa-tao niya. Nako, kung ipangalandakan sa kapwa niya, ikay galing. Pagkatapos, ipaglalaban pa, kahit baluktot naman. Mga mahal, baka tandaan ninyo, halimbawa, may patahian. Maraming mananahi na dapat kailanganin. Ang sabi ng may-ari ng patahian, turuan mo sila. Tinuruan ang 10. Natuto silang lahat. Nang dahil marunong na silang lahat, nananahi na lahat sila, may makina na sila isa-isa. Eto na. May cutter sila. May cutter. Tagatabas. At yung tagatabas na yaan, bibigay na sa kanila, tabas na. Sa 10 ito, ang karunungan nila ay may nagtataglay ng pulido. Malinis, maayos gumawa. Subalit, mayroon namang magtataglay sa mga ito, gusto'y makatapos lang at kumita. At naipagmamagaling nilang marunong na, kaya hindi na sila masisita. Ngunit ang hindi nila alam, may supervisor, taga-suri. Yaon ang kanilang kumokontrol
sa kanilang mga gawa kung may mali o tama, nire-reject ang mali. Ngayon, natapos ng kanilang tinatahi. Nahayag na lahat doon sa taga-suri. Isa-isa nang niribisa. At may mga pangalan naman yan doon sa cutter bago niya ibigay kung kanino. Kaya hindi pwede silang manloko. Wala man yung may-ari, nandun naman ang pinangangasiwa. Kaya patuloy pa rin siyang lihim na nagsusuri. Ngayon, nang likumin na ng quality control ang mga tahing ito, tiningnan nila isa-isa. Pare-parehas nga ang tapos at ang yari ay pare-parehas. Ngunit may nakita itong quality control. Sa halip na diretso, ang tahinang sinulid may lumiko ng konti. Sa halip na maganda ang huhalis, may pangit, tabingi. At sa halip na matibay ang mga pagkakabit sa butones, ang nakita niya sa isa ay marupok. Hindi masyadong maganda ang pagkakasulse. Ngayon, tinawag silang lahat. Kanino ito? Sapagkat lihim, hindi pinababatid sa kanilang, alam na nila kung kanino yaon. Sapagkat ang nagkakaintindihan sa kanila, ang quality control, ang cutter, at supervisor. Bagamat wala ang may-ari. Eto na. Kanino ito, Eka? Di ko po alam. Tingnan mo nga, Eka, kung sa'yo yan. Kay Ganda, Eka. Sumagot, ay akin po yan. Dahil maganda eh. Lahat ng maganda, sinabi, ay akin po yan. Lahat. Sinabing, akin po yan, akin po yan. Nang sinabi na, eto kanino? May reject. Hindi po akin yan. Tiningnan ngayon ang mga record nila. Ang mga pangalan. O sige, tingnan ko nga ang mga hawak ninyo. At titingnan ko itong record ko kung yan nga ang sa inyo. Ang napunta doon sa magaling, yung reject. At ang napunta doon sa magaling, hindi magaling, yung maganda, binawi. Huwag kang magagalit. Ba't di ka naging tapat? Eto ang katotohanan. Kanya-kanya. Eto ang sa inyo. Kung inamin mo lang sana ang pagkakamali mo, di sana hindi ka napahiya. Kung minsan ang tao, gusto pa niya yung mga tuwiran. Ipangalanda ka ng katwiran. Subalit sa Ama, alam niya yung totoo at hindi. Kaya, kung papaano ang buhay ng tao ay gusto niyang mapabuti, ang espiritu niya ay patuloy na nagbibigay ng kabutihan. Subalit, hindi pare-parehas ang pagsasabuhay at pagtanggap ng mga nilalang. Kaya't may kaparaanan at may lihim na pagsusuri ang Ama, sapagkat hindi siya katulad ng tao kung magsuri at di katulad ng panukat ng tao ang kanyang ginagawa. Sapagkat kung katulad ng sa tao ang panukat niya at pang-uri, wala nang babagsak. Sapagkat ang tao, kapag gusto niya ipapanigan, at kapag hindi ay kahit mali.
at tama, parehas lang. Mga minamahal, matuwid ang Ama. Kaya't ang nais niya ay magpakatuwid ang mga anak niya. Tapat siya. Kaya't ang layo niya ay magpakatapat ang mga anak niya. Totoo siya. Kaya't ang layo niya ay magpakatotoo ang bawat isa. Sapagkat hindi naman siya malilinlang. Sarili mismo ang lilinlangin ng taong ayaw magpakatotoo. Mahirap gawin ito ng tao, kaya gusto ng Ama maibigay ang puwersa at lakas upang ang gumusto sa kalooban at kagustuhan niya, hindi mahirapan pawa sila. Kaya't ibinigay ang Espiritu Santo upang mapatotohanan din ang totoong Espiritu at di totoong Espiritu ang nasa kalooban at katauhan ng mga anak niya. Subalit, isa mang tao walang makalilirip at makasusurit magsasabing, banal ito, masama ito. Maliyaan, tama ito. Sapagkat iba ang husgado ng tao sa hustisya at husgado ng Ama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang nakikipagtotoo ay maliwanag na pumapasok ang katotohanan sa diwa't kaisipan. Subalit, ang may naglalaro sa isipan at di maunawaan litong-litong naturingan. Walang patag na kalooban at di mapapatag kailanman, habang ang Amay di lubos kaninuman. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Yamang naituran mo at nasambit, Ama ko, yaong marapat na dapat na sa iyo ay maganap. Patuloy mong kahabagan at kaawaan ng iyong mga anak sa kanilang kaloob at kaisipan bilang katauhan. Huwag mong loobing mapahantulot na magwakas ang kanilang buhay, na sayang ang lahat bawat araw. Yamang ibinigay mo ang karapatan nilang hanguin at mahango ang sa iyo'y maging ganap, at ang di nakaunaway, kahabagan mo at kaawaan, mabuksan na tuwiran. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ang Diyos ay totoo. Paniguradong panigurado. Ngunit tarukin po natin ang puso natin kung tayo'y totoo. Magandang umaga po sa pahapon. May tanong po ba kayo? Parang nakabibingi ang katahimikan. Buhay ba ang Diyos? Nakakaunawa ka na. Ne, aintindihan mo yung sasabihan ko. Na, aintindihan mo yung sasabihan ko. Mubalo yung mangyari kaya ka na. Dapat nung ingisip mo, ibalik may kay Ama, king Ama, nipaldan ka ngayon eh. Iteng, buri kong sabihan kaya ka.
Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag ang katotohanan ng madaling turuan ng bata. Ano po? Ang bata kahit hindi mo turuan, pag halimbawa, Bisaya, dinala mo sa Kapampangan, sandali matututunan ng Kapampangan. Ano? Dinala mo sa English speaking, kahit hindi alam, hindi mo namamalayan, English speaking na rin. Pero pag matanda, kahirap. Buhay ba ang Diyos? Kaya salamat po. Gusto ko, wag muna akong tumanda bago makaunawa. Ano po? Tulad doon sa pinuntahan. Sino ka ang Diyos Ama? Di nakasagot. Nung sumagot si Kristo po. Ganun ba ako? Ano nakikita mo? Di makasagot. Ano tinitingnan mo? Hindi pa rin sumagot. Hindi mo alam? Baraha ako. Ay, oo nga po. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang hindi niya alam, hindi naman ako yun. Hindi ko man siya nakikita Hindi ko siya kilala. Ba't sinabi yun? Paano kung sa oras na yun napahiya ako? Tinikdo ko. Timpara ka nga niya. Naman tutoy pa niya, biyan mo, dubdak ka nana. Pwede, nasaktan ka. Ano po ibig ko sabihin? Kung sa damdamin nyo at kaisipan, may nahahaging ang Panginoon, huwag kayo masaktan. Hindi ko kayo pinatatamaan. Sapagkat hindi ako tumindig dito para manakit ng damdamin nyo at magpatama na lang. Maghanap buhay na lang ako. Makikinabang pa ako roon. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung gusto ninyong masiyahan, linisin nyo isip nyo. Kung gusto ninyong matuwa, linisin nyo puso nyo. Para kayo makaunawa, magpakatotoo kayo. Galit po ba kayo? Ano? Sabi ng Diyos, ako hindi galit. Bay. Katula na. Buhay ba ang Diyos? Kung maglilingkod ka at magpapagalit ka lang ng kapwa mo, at dito to sinasabi mo, baka ang Ama humampas sa'yo. Sinungaling ka na ka. Dinadaya mo kapwa mo tawa. Halika nga, sabi sa'yo. Bakit po? Sinungaling ka, sinungaling ka. Ba't nilalait mo yung salita ko? Nilalait mo. Paano ko po nilait? Hindi ko naman sinabi na, ba't sinabi mo? Ganyan ang mga huwad na propeta noong panahon na yon. Pinaniniwala ang mga tao sa kanilang mga istorya, sa kanilang mga pahayag. Nagalit ang Ama. Dinadaya nyo ako. Mapapaniwala mo lang yung kapwa mo, magtiwala ka. Magbigay ka siksikliglig at pagpapalain ka. Ang sabi ng Ama, ibigay mo puso mo. Matututo kang magbigay sa kapwa mo. Buhay ba ang Diyos? Dahil kahit hindi ka gusto at di mo gusto, kapag ang Ama na kumikilos sa iyo, makakagusto ka. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, kung ikaw lang ang gugusto at di gusto ng Ama, nako, kawawa ka. Halina kayo, kumain kayo ng candit ng tumamis ang panlasa. Alam kong may magagawa ang Ama. Sino kakampi nyo?
Sino kakampi nyo? Gusto nyo bang kakampi si Beelzebul? Alam kong may... Teka po muna. Kagabi pinakinggan ko yung mensahe. Oh, kaganda. Kasi hindi ko po napakinggan nung matapos ang gawain. Pinalalakas ang loob ng mga tao. Binibigyan ng gano'n. Ganito, ganito. Kaninang umaga. Ay, umagang umalis. Salamat po, Panginoon. Sabi ko, inuuna mo na po. Pinalakas mo na ang loob ko. Ano bang magagawa mo? Talagang gano'n. Malungkot ka kung ikaw lang. Kung ikaw lang nalugi. Kung kapwa mo'y lugi rin. Aba, kaya lang naman yung mayaman ng mga mayayaman, maraming puhunan. Kaya naman naghihirap ang mga mahihirap, ang konting puhunan lumubog. Subalit, may Diyos na mag-aangat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh.
Kinuwento kahapon, pilay. Pagkatapos ng gawain, napilay ang anak. Oh, manunumbat ka ba? Sasabihin mo ba, pinanggamot mo ako sa pilay. Ba't naman pinabayaan mong natapilok ang anak ko? Ano ba ginawa nun? Nag-basketball lang. Kaalis lang dito. Kausap pa lang. Pamaya-maya, ito na. Bakit? Karaming nagbabasketball. Ba't siya pa? Di ba masasabi mo? Subalit, kapag napilay, may manggagamot. Ang hirap sa tao. Kala ko may dumikit na putak. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Kaya kung di kayo magpapasaya sa sarili nyo, mababagot kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakilahan niya. Dakilang walang kapantay. Ding dong, halika na anak ko. Pakinggan mo na, tinig na matinis ko. Kapag sumayo, magalak ka ng totoo. At wag nang limutin pa, tinig na panawagan ko. Ding dong, halina kayo. Tinig ko'y pakinggan, makiisa na kayo. Upang pagharian, pangibabawan ko. Magalak at masyahan kayo mga anak ko. Buhay ba ang Diyos? Pinag-aralan ba kayo? Paano mapag-aaralan hindi man nakikita kung ano iaalay dito? Ano ang nakakita at sinong nakakita? Yung naghahandog sa inyo na? Ding dong, salita ko'y pakinggan. Ding dong, salita ko'y maibsan. Sa inyo ang katuparan ng galak at pagtitibay. Buhay ba ang Ama? Ay, nako Diyos ko. Mahirap talaga. Mahirap talaga makisuyo sa tao. Makisuyo ka sa tao. Diyos ko, tama ko. O ikaw, hindi ka ba nahirapan? Hindi ka talaga mahirapan. Si Desiree, nahirapan ka ba, anak? Kapag ka nakakaramdam ka ng hirap sa mga pinaglilingkuran mo, anong gagawin mo? Ay, ama ko. Kasarap sa piling mo. Magpaganda na lang ako. Pagandahin mo pa ako. Kaysa naman magpakaberat ako. Hindi nila naintindihan yung berat. Ano po ba yung berat? Surat. Buhay ba nga ba? Mga minamahal. Totoong-totoo po. Sino nga ba yung kapag nakita mo yung mga minamahal mo ay malungkot, na di ka malulungkot? Meron po ba? Sino yung kapag nakita mo yung mga minamahal mo ay nahihirapan, na hindi mahirap din sa iyong loob? Sino yung mga kapatid mo, anak, asawa, na ipagpapalit mo kahit kanino?
Meron ba? Ngunit, kapag naranasan niyo po ang lungkot, ang hirap na makita ang inyong mga minamahal sa buhay, Diyos ay tawagin, sa Kanya ilagak na tuwiran. At, teka mauna, sumisingit. Kapag pumapasok sa inyo ang lungkot, anong dapat niyong gawin? Ano po? Pag daw ikaw ay mataba, mag-exercise ka. Ano? Sabi ko naman, ba't marami pa rin mataba? Ano po? Nakukuha ba yun sa exercise? Siguro magpa-live ka. Kung may pera ka, magpa-live ka. Kaya lang, ano kaya yun sa bandang huli? Po. Alam niyo po, lahat naman, kapag ginusto ng tao, may pamamaraan siya May pera ka lang lahat magagawa mo ngayon Tama po ba? Maiiba ka sa buong kaanyuan ng sarili mo. May pera ka lang. Subalit, meron kang hindi maiba kahit gaano ka kapera. Ano po yun? Ano yung hindi mo kayang ibahin sa sarili mo kahit gaano ka pa kayaman? Yaong kaluluwa mong naglulumangoy sa kawalan kung hindi mo pinahalagahan. Tama po ba? Kaya, ang taong matalino, hindi lamang ang pinapaging dapat niyang gustong magbago at gumanda sa pananaw ng kapwa-tao ay ang sariling panglabas na kaanyuan, kundi pati ang kalooban upang ang Ama ay masiyahan din sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may tanong po ba kayo? Wala po ba kayong tanong? Nang dahil na naman sa pustiso, anak, pag-aralan mo pagbago yung post-it ng tao. Pag masikip sasabihin, kayasin mo nga at nandumuwang at hindi masaktan. Sa katagalan ni yung kanyang bagang ay pumapanat. Lumuwag naman, nagsasalitay nalalaglag. Sikipan mo nga paano pa sisikipan yun? Wala nang paraan doon, palitan na. Ano po? Ano po ibig sabihin ngayon? Ganyan ang tao Hindi alam kung ano ang gusto at gagawin sa mundong ito, sa buhay ng tao. Pag nahirapan, hahanap ng paraan ng kagaanan. Pag masaya, walang paraan gawin. Masaya na siya Kaya marami sa kasiyahan at kagalakan naliligaw. Kaya kung pinapahintulot ng Ama, kung minsan kayo malungkot, manghingi kayo ng galak. Kapag kayo nahirapan, manghingi kayo ng kagaanan. Kapag kayo nalilito, manghingi kayo ng kapayapaan. Subalit huwag niyong gawin ang ikalilito niyo. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? At huwag niyong gawin ang sarili niyo. Kayo rin ang nagdulot ng kaparusahan. Mas magandang mangyari, nahirapan ka, pinagaan ng Ama, pinaluwag ng pinaluwag, hanggang ikaw ay nagtagumpay na nagalak. Kaysa doon sa ikaw ang gumawa ng kaparaanan mo para magluwag at makagaan para sa iyo, subalit kinalisya mo naman ito, bandang huli, lalo kang nahirapan. Tama po ba? Napakahirap dumaan sa maluwag na pintuan kaysa sa makipot na pintuan. Subalit, kapag pinagsubakitan mong dumaan sa makipot at masikip na pintuan at binigay na nga mga kaparaanan nang ikay makaluwal doon, napakaluwang pala. At nakikita mo'y
punong-puno na ng dala. Subalit, nang libang na libang ka sa napakaluwag na daan, sige, haribas dito, haribas doon, daan din, daan doon. Bandang huli pala, kung hindi mo maipagmamalaki ang dala mo sa sakyan, sapagkat sa dako roon pala, kumunoy pala ang aabutan mo. Alin ang mas maganda? Alin po ang mas maganda? Oh, alam nyo pala yan. Magbata kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa inyong lahat, pagharian kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng paniniwala, pagtitiwala at pag-asa sa Ama, at patuloy niyong pagsumikapan at pagsumakitan ng kanyang kalooban ng siyang mangibabaw at maghari kanino man sa inyong lahat na mga damin. Pagpalain kayo. Ano pong pagpapala ang gusto nyo? Anong pagpapala ang gusto nyo? Dapat magmithi kayo ng pang-espiritual at pang-pisikal, pang-material at pang-kaligtasan. Buhay po ba ang Diyos? May Lunes pa. Nilagpasan may kantabay kang ganon. May bukas pa. May gawain po tayo ngayon. At kami po ay makapag-birthday tayo. Nag-iimbita po yung aming kapatiran hindi ko naman kayo maisamang lahat. Kaya, pwede po ba? Mababait kayo? Kayo po ba ay naligayahan? Umuwi kayong may gala. Kayo po ba ay nasiyahan? Umuwi kayong payapa.